Morning. So, good morning, Philippines. Hello, world. So, again, today is March. No. Today is April 1, 2024. Araw ng Lunes. Time check is 7 a.m., 7:08. Okay. So, this is Oscar. And this is Millennial Memo, Personal Stories of a millennial government employee. So, how's your weekend? Long weekend, no? So, previous days, no? Holy Week. So, I'm hoping na na-enjoy naman ninyo ang inyong mga vacation, no? Long vacation. And hoping that tawag dito. Yun nga, yung mga makita ko sa TikTok. Yung mga main character nakauwi na daw ba sa probinsya or nakauwi na daw ba sa kanilang mga trabaho sa Manila, no? Mga main character diyan, no? From the province, no? Nakauwi na, nakabalik na ba ng Manila, no? I'm hoping that payapa kayo nakarating sa inyong mga tahanan, sa inyong mga trabaho, no? So yeah. So maaga may bagong sasakyan dito na ngayon ko lang nakita. Sino kaya to? Buy and sell? Kuya Marvin, ikaw ba yan? Hindi, babae. Anyway, so first time ko mag-uniform. No? It's been a long time since I wear this uniform. So yeah. So today is April 1 and our project today is our activity is the full deployment of our system. As per our previous discussions together with the finance committee, all general funds will be will no longer use the old system. No. All general funds will no longer use the old system, but the new one, the system that we have the devs have been developing for so long, no? Matagal na din-develop, I think 2 years na. So again, aside from that, yung procurement process natin yun, yung procurement process. Aside from that, as per our previous discussions, conversations with other offices, yung treasurer, CHO, and at the same time the SWD will use their modules na rin. I will be deploying some of my staff doon sa kanilang mga offices to make sure that they are truly utilizing the system, no? Kasi ako naman na magkakaproblema kapag hindi naman namin na monitor 'yan, no? So I think that would be a huge, leap from our previous transactions, procurement process. At the same time, huge leap sa ibang mga services na in-offer ng city, kasi from traditional to digital, no? And sa umpisa, sabi nga ng mga devs, sa umpisa lang talaga sir ganyan na medyo hirap yung mga users natin to adapt, no? I think that could be the problem, but definitely if they're gonna use it every day, talagang gamitin nila mula umaga hanggang hapon, no? With talagang i-eliminate nila yung kanilang old ways of providing services, public services to the community. Mapapabilis yung kanilang adoption, no? Memorize nila yung mga steps kung paano nila gagawin yan, no? So yun. I don't know kung paano magiging situation namin ngayon hanggang sa mga susunod na mga araw, sa mga susunod na linggo. So yun,
I planned that nakapagplano naman ako na yung mga cash for work namin, since sila ang magtatagal talaga dito sa city ay sila na rin talaga mag-monitor per office. And hopefully, as per the instruction naman sa amin, kung maggustuhan namin performance, why not recommend them, no? Na mag-stay dito sa local government unit. And yun, ang naisip ko naman ding topic ngayon today up until the next few days, no? The courses na hindi fit sa environment na meron ang government employees, ang local government, no? Disclaimer lang, no? Not all local government units have the same situation katulad ng meron kami dito. This is based only on my observations regarding the current status of all or some of the employees dito employed by the local government, no? So una-una, tingin ko ang unang course na hindi fit na magtrabaho sa local government unit sa province, I think sa ganitong setup sa amin, ay mga I think ICT. Una-una, hindi ganun kagandahan ang sweldo sa mga IT dito. And I don't think so, no? Yung iba naman kasing ICT sa ibang LGUs, napapakinabangan talaga. Especially sa records management. Most commonly sa records management, no? Sa ibang LGUs yung nakikita kong purpose nila. But then again, kung mataas ang pagtingin mo na isa kang IT or ICT graduate, hindi ka pwede mag-work sa government. Why? Kasi dito sa government, hindi ganun kataas ang tingin sa mga IT. Just like what I have told you, ang tingin nila sa IT rito is repair lang. Nakaka-degrade man siya ng status ng profession. But again, hindi ka pwede mag-practice dito sa LGU ng IT. Una-una, if you are a dedicated web developer, web dev, or any kind of development, or meron kang specialties or expertise, no, in the field of IT or ICT, wala kang lugar sa local government unit sa setup na meron kami. Pero kung ang katulad ng LGUs mo is katulad ng sa Metro Manila na merong high regard sa mga ICT and sa IT, na meron talaga silang team doon ng devs, doon ka pwede mag-work, doon ka pwede mag-try as a local government unit, no? Pero kung ang LGUs na pupuntahan mo is talagang as in walang pakialam sa IT, no? But for the whole Philippines, I think ITs are not well compensated in the local government unit settings. Siguro mga 80%, no? That is based on my own figures, no? Yun ang nakikita. So, yung mga HUCs siguro, ilan lang naman ang HUCs dito sa Philippines, no? Kakaunti lang din naman Ilan lang din naman ang municipalities na merong mataas na tingin sa ICT. But again, when we say ICT, in the government settings, hindi siya nagpo-program, walang programming, walang PHP, walang Java, walang Python, walang ganun. Ang trabaho ng mga ICT sa government, una-una encoding ng mga ng mga documents, which is naman, kahit di IT kaya naman gawin yun. Kahit nga entry level, kahit high school graduate yung tumako dun, kaya naman gawin yun with the advent of technologies nowadays. I think encoding o data encoding, iba, nakakadegree. Unang-una kung pasado kang diagnostics exam, ba, or civil service ka, I don't recommend. At the same time, talagang unang problema ng mga IT. That's why, again, if you're planning to work in the government, and ang mindset mo, just, yung kasi ang hirap sa ngayon, akala nila,
Pagka, katulad ka nung nung Friday, no? Meron akong katrabaho dito na, tawag dito, yung anak daw niya ay 4th year na criminology, no? Ngayon, nagka-problema yata yung bata. Ang sabi niya daw sa anak niya, mag-IT ka na lang. Madali lang yung IT. I don't know kung bakit ganun ang tingin nila sa IT, nakaka-degrade. But anyway, deep, yung tingin nila dito sa amin Yung tingin nila sa IT, madali lang. Pero 4 years yun, di ganun kadali yun. Pag ibig sabihin second choice mong IT wala naman dating sa akin yun. Ayun, wala naman akong problema kung yun ang paggawa niya sa anak niya. Pero sana yung anak niya na criminologist, i-align naman niya sa pwede niyang malapit dun sa course ng bata. No? Criminology. Hindi ko kasi alam kung ano naging problema ng bata. Baka pwede pa siya mag-fire, di ba? Or magsundalo. Bakit iano niya pa sa IT? Then again, yun nga, one of the professions, one of the courses na hindi ganoon ang malaki ang impact sa LGU is yung IT courses, no? Una, low salary. Pangalawa, yung tingin sa'yo ng tao, baba lang. Kasi nga, tingin sa'yo ng tao, taga-repair ka lang Ano makita mong future mo doon kung unang-una tingin sa'yo, taga-repair lang? Wala ka ng pag-angat kaagad kasi unang-una yun lang dating sa'yo. Taga-repair ka lang. No? Unless, gaya nga na sinabi ko before, kung gagawa ng paraan yan ng DILG. Diba? Na medyo tumaas-taas naman yung datingan ng mga IT dito sa LGUs, di ba? Sa provincial government. I don't know sa province, provincial government units na BGUs kung ganun. But again, I'm talking about being as a LGU, a local government employee, no? As a millennial, yun ang aking na-experience. So, yun, unang-una yun, low salary, mababang tingin nila sa IT. Yun yung mga yung mga items na para sa iyo iba, hindi kumbaga yung plantilla na tinatawag. Wala ang pinakamababa nakikita kong items na pwede mong applyan is data controller. Wala naman ng iba wala nang information system analyst, wala na ISO 1, wala. As in, wala talaga. Wala kang room for promotion, I think. Unless talagang gagawa ka ng positions. But definitely, sa mga government units na pwede mong applyan, wala Sa accounting, dapat CPA ka. Sa engineering, dapat RCE or architect. Sa planning, dapat zoning ENP ka. Sa DSWD dapat social worker ka, registered social worker. Legal dapat law graduate ka. I think pwede ka doon sa GSO, sa records management, General Services Office. Yeah, doon pwede. And then sa agri, dapat agriculturist ka. Sa peso siguro pwede. Sa vet dapat agriculturist ka or vet ka, vet grad, 'di ba? Tapos BPLO, I think pwede ka sa BPLO peso. Tourism, HRM pwede. Traffic, kung may mga traffic sa inyo, I think hindi ka pwede Pang office kasi ang IT Office setup But then again, yon
walang positions for them. Ang pinakamatas na nakikita ko diyan is yun nga, data controller. Yun nakikita ko. Una kasi pagka-graduate kasi ng IT, wala ka namang board. So again, pwede ka mag-take ng proficiency exam, no? na pino-provide ni DICT and civil service exam. No, yun ang magiging basis mo ng promotion. And again, low salary, walang item, mababa pagtingin sa'yo. Hindi mo practice yung pagiging IT mo, especially if you are expert in the field of IT, sa programming. Again, kapag ka nandito ka sa government setup, hindi ka magpa-programming dito, wala kang Java, wala kang HTML, PHP, ano pa ba? Ruby, Java, C++, wala dito. C#, wala dito nun. Hindi ka maggaganto dito. Pero kung talagang wala ka rin namang pakialam sa IT, wala kang gagawin ditong ganun. But again, if you are a high regard or mataas ang tingin mo sa IT and gusto mong ganung work, wala kang matatagpuan ganun dito sa local government yun. Unless, isa kang tawag dito, ano ba tawag dito sa term na ganito? Yung, nakakalimutan ko yung term. Yung bang magtatrabaho ka ng hindi sapat yung sinusweldo mo. For example, entry ka, fresh graduate ka, tapos ang contract of service is mga 12,000. Sabi mo ng 10,000 kasi dito sa amin, sa pagkakaalam ko, pagka undergrad ka 8,000, pag graduate ka 10,000, pagka board passer ka 12,000. Sa COS yun, ha. So if you're not a passer, kung graduate ka 10,000, sabi mo ng ganun. Expert ka sa web dev, sa programming, tapos 10K ang gagawin mo. 10K ang sweldo mo, tapos gagawa ka ng website. No, I do not recommend you to do that. Mag-private ka na lang. Una-una yung pagde-develop mo ng mga systems, pagde-develop mo ng website. Doon, pwede kahit 20,000, pwede na. Diba? 20,000 sweldo mo, magpo-program ka, pwede na. No? If you are living in Manila, hindi ko kasi alam kung magkano yung mga doon yung boarding house, kung magkano. But anyway, kung sabi mo na 5,000 a month, expenses mo 5,000 din, 10,000 net mo sa Manila. Dito ko na sa LGU, no? Pero again, entry level kasi doon nasa ganon. Pero kung entry level mo dito sa LGU is mga 15,000, pwede. Pero kung ako hindi ko gagawin. Entry level nga nung barkada ko sa Pampanga nasa 25,000, tapos ikaw same kayo. For example lang, siya web dev, front end, entry level is 25,000, tapos ikaw web dev, front end developer 10,000. Huwag kang magpo-programming. Huwag mong gagawin sa LGU yun. Mag-freelance ka, no? I don't know, ganun kasi ang mindset ko trabaho ng ayos sweldo. But then again, if you are trying to impress everybody, gawin mo, mag-program ka. In nature, pagka if nagpa-impress ka, makikita ng mga boss, no? Pero kung makita naman ng mga boss, wala naman silang pakialam. Hindi, useless lang din naman, di ba? Wala lang gawin. If you're trying to impress everybody, that's one of the negative principle that you are having, na meron ka. You do not impress everybody, just impress yourself and improve yourself. Yun lang naman yun diba? So yun, sa IT, I think that okay na yun, yung mga ganun talk. Sweldo, tatrabaho mo, expert ka, tapos ganun. Negative tayo dyan, Brad. Mga ganun. So yun, again, pagka IT ka, I recommend and I suggest huwag ka magtatrabaho sa government.
Dito ka na sa private, mas maganda pa ang ano, bigayan ng sweldo. But if you want to work in the government, if you're an IT graduate, I suggest mag-ladderize ka, IT grad ka, then mag PNPA ka, BFP ka, ano pa ba? Yung magsasanga-sanga ba? PNP, mag-army ka, yan, mag-teaching ka, and then mag-DICT ka, DOST ka, mga ganyan. If you're an IT graduate and you want to work in the government, mag-national agency ka na. Huwag ka na magtatrabaho sa local government. Mag-ano ka, national. Huwag kang maglo-local. I think that's the fastest way. The better way to work in the government with high salary. Pag tingnan mo IT graduate ka and then nag 2 years course ka ng teaching, pumasa ka ng board. National rate ka agad yan regardless of salary grade 11, entry level. Oh yan, officer 1. Salary grade 11 is 27, I think 27,000. Pwede na. Pagka nandito ka naman sa LGU and hindi, magsi-COS ka talaga pagka nasa government ka. Unless, kaya sinabi ko nung unang-una, pag may padrino ka and hindi ka nakakaya ipasok, officer 1. Diba? But then again, meron kasing mga classes sa local government unit. For example, 5th class city, 4th class city, 3rd class city, 2nd class city, HUC. Diba? Ganun yan Pero ang ganda siguro ng buhay kung wala tayo mga classes na gano'n, una-una. Diba? I don't know kung anong dating sa mga mambabatas kung bakit ganun yung setup. Iba-iba ng pangangailangan, I think. Iba-iba ng workload, iba-iba ng trabaho. I don't know, di mo rin kasi masasabi yan. So yun, one of the professions na I don't think is recommended na mag-work sa government is IT. But ikaw, sir, IT grad, hindi ako IT graduate. I am a computer engineer by profession. Na malaki ang difference between the IT and computer engineering. Malaki. And at the same time, yun nga, ginamit ko naman yung aking profession as a computer engineer sa pag-freelance. Nag-website ako. Currently, I'm working as a part-time lecturer. Diba? So, yun. Nako-compensate naman ako. Nako-compensate naman ng aking side hustle yung pangangailangan ko. Then again, salary-wise sa government as a computer engineer, no. But I'm trying my best na hoping that one day is magkaroon tayo ng magandang item. So yun, wala naman akong ibang dito masasabi pa. Ano pa bang mga courses? Siguro susunod na lang kung ano yung mga courses na hindi kagandahan na mag-work sa local government. Pero maraming pwedeng trabaho ng IT sa government. Nga lang, pag ang dating sa iyo ng mga tao ay una tingin sa iyo ay taga-repair ka lang, doon pa lang, wala na, sira na kagad yung president mo na IT graduate ako, dapat ganito tingin sa akin kasi lahat high-tech na. Huwag kang ma-expect na lahat ng LGUs high-tech, nakakailanganin ka nila. Maling impression yun. Maling expectations. Kumbaga, maling expectation na lahat ng LGUs ay high-tech. Lahat ng LGUs ay into digitalization na mapapakinabangan ka in such a way na maganda yung magiging tawag dito, compensation mo. Nope. Big no. Again, may mga offices naman na pwede. Yan, GSO, CCR, I think, BPLO, assessor. Sa lahat naman offices pwede as encoder. Yun ang datingan is encoder. Yung taga-encode ka lang,
Wala ka namang improvement sa buhay. Ako kasi, sabi nga ng mga barkada ko, goal-oriented ako eh. I don't know if that affects my principle and my work ethics. So yun, no? Kaya ako napunta ng engineering ng LGU is because yun nga, nag-try ako. And as a computer engineer kasi, meron kami mga subject and meron kami mga courses in the engineering field na na-apply ko dito sa engineering. And natapat naman kasi na itong mga national agencies ay nagbababa ng mga information system na ako lang ang naka-adapt noon. So, natapat. No, tapat lang din naman yung time. Kanya-kanya lang naman ang natapatan niya. So, yun. Doon naman ako I think nagkaroon ng chance na yun, i-present yung kung anong meron to, kung anong laman nito. So yun, no? If ang nakikita ko nga lang may IT officer dito sa LGU, parang wala naman sa lahat yata ng IT related na mga items sa government ay nasa mga national agencies, wala sa local government. Magiging iba ang plantilla nyo, ibang item name or plantilla position na pwede sa inyo, but IT wala. So yun, I think medyo maganda-ganda na yung ating napag-usapan ngayong umaga. Again, bottom line of this video podcast is that yung topic kasi natin, ano ba ang mga professions na hindi fit na mag-work sa local government unit from the perspective of a millennial government employee. Unang-una is IT graduate. May mga reasons kung bakit ko ito nasabi. Panoorin nyo na lang yung buong video. And yeah, sa mga susunod na video, magbibigay pa ako ng mga ibang courses na hindi fit na mag-work sa local government. Pero meron din naman akong mga professions na dapat mag-work sa government, no? Iba lang yung depende na lang sa mood natin, no? But then again, may mga work naman din sa national agencies na pwede ang IT courses. Okay? So yun, again, this is Oscar and this is a Millennial Memo, personal stories of a millennial government employee living in the province of Nueva Ecija. So thank you guys for listening. And again, this video is inspired by Mikey Reyes. Mikey, kita tayo sa mga susunod na araw. Though matagal pa, but I think definitely magkikita tayong dalawa. Thank you very much, guys. Thank you for listening and thank you for watching. This will be posted on my Spotify and YouTube accounts. Thank you very much.